Okay lang yan. Okay, mga kapatid. Okay, maligayang kaarawan o maligayang araw. Linggo ng wika sa atin. Amen. Tayo nga lahat muna ng mga nanay. Mga nanay. Patingin ako ng mga itsura ng mga nanay. Wow. O, tingnan nyo kung sino pwede nyong i-elect dyan mamaya para maging lakambing. Opo. Mga young people, tayo naman kayo, mga young people. Tayo, young people. Yan. Sige, tayo kayo. O, lahat ang young people, pati babae. Yan. O, pwede dyan. Sino dyan? Okay, opo. Mga tatay tayo, ayan. Yung mga matitigas na tatay natin. Ayan. Ay, Brother Joel, yung nakita ko yung parang yun yung natitipuhan ko eh. Ayan. Wow! Opo. Ayan. Salamat mga kapatid. Amen. Alam niyo mga kapatid, sabihin ko sa inyo, yung ganitong klaseng event o aktibidades ng gawain ng simbahan, pagpapalakas ito ng bawat kapatiran. Yung pagiging kabahagi, pakikiisa sa selebrasyon, hindi lang sa ating linggo ng wika, kundi sa selebrasyon for the bonding, the bondment and fellowship ng kanyang iglesia. Nagpapalakasan tayo mga kapatid. Amen. Magkano premyo? 500 lang. Sige, dagdagan ko ng 500. Ano po? 500 lang. Okay. Tayo mga kapatid. Dako tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Wala tayong Sunday school, pero parang ganoon din yung oras, no? Alas 10 din, mga kapatid. Amen. Okay, dako tayo sa salita ng ating Panginoon. Kung meron po kayo mga Biblia, dito po tayo sa kay Mateo. Sensya na mga kapatid, mag-English ako kahit paminsan. Matthew chapter 7, verse 7 and 8. Isa sa pinaka-pamilyar na sinabi at sinaysay ng ating Panginoon dito po sa St. Matthew chapter 7 verse 7 and 8. Praise the Lord. So, since linggo ng wika, Tagalog yung hinanda ko rin dyan. Ayan. Basahin po natin sa wikang Tagalog. Ang sabi po dyan, si Jesus po ang nagsasalita niyan, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be open. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga mensahe, ng kanyang mga salita. Itaas po natin ang ating dalawang kamay mga kapatid. Let us pray. Mahabagi naming Diyos, maawa ka sa amin sa umagang ito. Kabagan mo ang iyong iglesia sa umagang ito. Kung meron ka man, Panginoong Hesus, nakikita na hindi po kaaya-aya sa aming kaisipan, sa kailaliman ng aming puso, Panginoon. Lord Jesus, tulungan po kaming ma-overcome ito, God. Hallelujah. Bibigay mo, Panginoon, ang iyong malalim na iyong presensya ng iyong pag-ibig, O God. Katagpuin mo ang pangangailangan namin, Panginoong Hesus. At sa pamamagitan, O God, ng iyong mga salita, palalayain mo kami, O God. Hallelujah. Lahat po ng mga nakagapos ng problema, mga nakagapos, Panginoong Hesus, ng mga sirkumstansya o anumang sitwasyon na nagpapahirap o nagpapabigat sa amin, palayain mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, O God. Hallelujah. Meron kaming kalakasang matatanggap. Baon-baon at tangan-tangan namin sa umagang ito. Ang iyong mga pangako, be with us today, O God, as we study your words. Make me an instrument and channel of blessings today, O God. Ano man ang lalabas sa aking labi ay bigyan mo ng kalakasan at kapangyarihan
sa bawat tatanggap nito, Panginoong Isus. Anoint thy servant, anoint your words. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Malakas po na palakpak para sa ating Panginoon. Yung malakas naman na palakpak, mga kapatid. Yung parang palakpak na hindi nangihina. Yung palakpak, mga kapatid, na managdagan man ang edad mo, hindi nagbabago ang pagpupuri mo. Hindi nagbabago ang pagpapalakpak mo sa Diyos. Buhay na natin ang purihin ang ating Panginoon. Sige, mga kapatid, buksan mo ang iyong tinig. Ipalakpak mo ang iyong mga kamay. Sumigaw ka na nga papurin at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord. Pamamagitan ko po ang mensahe ng Panginoon sa topiko na nagsasabing humingi, humanap, at kumatok. Simple lang. Humingi, humanap, o maghanap, at kumatok. Sabihin mo sa katabi mo yan, humingi, humanap, at kumatok. God bless you, mga kapatid. Please be seated. Praise God. Humingi, humanap, at kumatok. Sinabi po ng ating Panginoon mismo, siya mismo ang nagsalita na bago pa lamang tayo, at alam rin natin, nararanasan din natin yan, mga kapatid, na bago pa tayo humingi sa ating Panginoon, before we ask God for all our needs, sometimes God provide not only our needs, but also sometimes our wants. Alam na po ng Diyos ang ating kailangan. Naniniwala ba kayo doon? Na bago mo palang sambitin sa panalangin mo, bago mo palang ipitisyon sa Diyos, alam na ng Panginoon, bago pa lamang mo sambitin yan sa panalangin, nabatid na ng Panginoon na may pangangailangan ka. Bago mo palang sabihin, bago mo palang tanungin ang Diyos kung nangangailangan ka ng kagalingan, nangangailangan ka ng, ng kaligtasan, alam na po ng Panginoon yan. Alam niya ang puso mo, alam niya ang takbo ng isipan mo, maging ang ating mga motibo, maging ang ating mga intensyon, yung ating saloobin, maging kahit nga yung mga sama ng loob, alam po ng ating Panginoon yan. Bago pa lang sumapit yung panahon na ikaw ay malugmok, bago pa sumapit yung panahon na kahit ikaw ay mabaon sa utang, magkaroon kayo sa loob ng pamilya ng broken family, matanggal ka sa trabaho, nag-resign ka sa trabaho, may magkaroon ng karamdaman sa loob ng pamilya, ay alam na po yan ng Diyos. Walang amen ah. Ang sabi ng Panginoon in Matthew chapter 6 verse 8, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Ibig sabihin din yan, mga kapatid, iisa lamang po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung alam niya na kung ano ang ating hihingin sa Kanya, ibig sabihin, alam na rin ng Panginoon ang solusyon. Everybody say amen. So ang tanong, kung alam na pala ng Diyos ang kailangan natin, bakit kailangan pa nating humingi? Hello? Kung alam na ng Diyos ang ating kailangan, bakit kailangan pa nating humingi? Mga kapatid, you have to understand this situation. Hindi po tayo nananalangin para ipaalam sa Diyos ang hindi niya alam. Alam niya nga ang lahat eh. Nananalangin tayo, listen to this, dahil gusto po ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Because prayer is not simply about informing God, but about our needs. Prayer is about developing our
our relationship with God. Dahil kapag tayo po ay lumalapit sa panalangin, mga kapatid, we are also admitting to ourselves na, Lord, I cannot do this alone. I cannot do it, Lord, without you. Lord, I don't know what to do. At wala pong masama doon, mga kapatid. So nananalangin tayo dahil gusto ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Everybody say Amen. Amen. Kahit alam ng Diyos ang ating kailangan sa Kanya, still there is a law. We must ask, we must seek, and we must knock the door. Say Amen. Amen. At dito ko po na-found out, mga kapatid, that the verb ask, seek, and knock is in the present tense. Present tense yun, mga kapatid. In the original language, carrying the idea of continuous action. Ibig sabihin, keep asking, keep seeking, keep knocking. Continuous po yun. Sa paanong paraan tayo nag-ask? Sa paanong paraan tayo nagsisik? Sa paanong paraan tayo kumakato? Sa ating panalangin. Ibig sabihin, continuous po ang pananalangin. Hindi po minsanan yan. Hindi yun kung kailangan mo lang manalangin at kung kailan ramdam mo lang at gusto mo manalangin, doon ka lang mananalangin. Hindi po. It is a lifestyle. It is a continuous relationship with God. Nandyan ba kayo? Amen. Ibig sabihin, ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid, patuloy kang manalangin, patuloy kang maglingkod, at patuloy kang sumunod. Huwag tayong tumigil na humingi. Huwag kang titigil na maghanap. Huwag kang titigil na kumatok. Alam nyo, hindi po sinabi ng Panginoon na ask once. Hindi po sinabi ng Diyos na seek for a few minutes. Seek for one day. He did not say knock once and if nobody opens, go home. Wala pong ginano ng ating Panginoon, mga kapatid. Kundi huwag tayong tumigil, maghanap, at kumatok sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. There is a principle in God's law that we need to understand. The law of persistence in prayer. Persistence is not a formula for forcing God to act. It is not about convincing God to give us what we want, but rather, it is about learning to trust Him faithfully and continually. Amen. Kahit na hindi mo pa nakikita ang kasagutan, kahit sarado pa ang mga opportunities ng buhay para sa iyo, at kahit sobrang tagal pa ng paghihintay, kaya tayo ay patuloy na humingi. Kaya tayo ay patuloy na maghanap at kumatok sa paanan at sa pintuan ng langit. Dahil hindi po natin kayang, naniniwala ba kayo, hindi po natin kayang pilitin ang Diyos? Hindi natin kayang pilitin ang kamay ng Diyos o brasuhin ng Diyos na, Lord, ito ang gusto ko. If it is not God's will, hindi po yan mangyayari. Kahit na taga God's will ka pa. Hindi mangyayari yan. Kahit pa ilang libo ang panalangin mo, kung ayaw pahintulutan ng Panginoon na mangyari yan, hindi mangyayari yan. Huwag natin minsan pilitin ang kamay ng ating Panginoon. Lord, ito ang gusto ko mapangasawa. Unbeliever nga. Bakit mo pinipilit ang sarili mo doon? Naghahanap na ang way ang Panginoon na ito ang papangasawa mo na. Pero ikaw, sagi, doon pa rin ang bulong ng isipan mo, ng puso mo. Tandaan nyo, ang puso ang mandaraya. Lagi tayong maglin sa kalooban ng ating Panginoon. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na pagkalooban ng Panginoon, pinaparamdam sa inyo ng Diyos yan? Basta manalangin ka lang, ipaparamdam ng Panginoon yan kung kalooban ng Diyos na ito ba ang gagawin mo? Ito ba ang susundin mo? Ito ba ang gagawin mo? Pinaparamdam po ng Panginoon yan. Everybody say Amen. Amen. Ako, mga kapatid, naniniwala ko na lahat ng ating natamasa at lahat ng ating tinatangkilik ay hindi po napilitan ng ating Panginoon. Amen.
Amen? Niloob ng Diyos yan. Naniniwala ba kayo na lahat na nangyari sa atin ay kalooban ng Diyos? Amen. Sino dito yung gustong yumaman? Say amen. Amen. Parang konti nag-amen ha. Sino dito gustong yumaman? Say praise the Lord. Praise the Lord. Sino dito gustong maging mukhang pera? Say amen. Sino gustong yumaman? Say amen. Amen. Maging mukhang pera? Say praise the Lord. Sino dito gustong yumaman? Say amen. Amen. Sino dito gustong mukhang pera? Say praise the Lord. Naisip ko ito mga kapatid, ito personal testimony. Naisip ko ito habang inaaral ko po itong mensahe kahapon. Sa buhay ko, sa buhay namin mag-asawa, sa Terena. Lord, Panginoon, wala kasi ako kasama kahapon sa bahay. So, malaya ako makapagnilay-nilay. Alam niyo mga kapatid, ganito po ako pag nag-aaral po ako. Sabihin ko na sa inyo, pag wala akong kasama sa bahay, sumisigaw ako. Yung mga pinapangaral ko, alam niyo mga kapatid, na-found out ko kasi bata pa. Ngayon ko lang naiintindihan si Papa. Nangangaral sa salamin. Ganyan si Pastor Joshua mga kapatid. Parang gano'n din ako kahapon mga kapatid. Then na-found out ko, paano pala Lord, kung hindi si Sister Renalyn ang napangasawa ko? Pangit po ang nakaraan ko. Paano kung niloob ng Panginoon na may kasal ako doon sa aking before, noong una, at hindi si Sister Renalyn na pangasawa ko? Pero naniniwala ko lahat ng nangyari sa akin ay kalooban ng Panginoon. Kayo mga kapatid, may mga plano po ba kayo na binasag ng Diyos para ang plano niya ang masunod? Meron ba kayong plano mga kapatid na ako, mag-change career na ako? Mag-iibang bansa na ako? O meron ba nga sa inyo dito, mga byuda na, mag-aasawa na ulit ako, pastor? Kasi gusto ko na, matagal na ako. Kung taon na patay yung partner. Gusto ko na mag-asawa ng pastor. Alamin mo muna ang kalooban ng Panginoon. Tandaan nyo sa mga byuda dyan, mga byudo dyan. Hindi basta-basta madali, lalong-lalo na kapag ikaw ay naikasal na nung una. Si Mama San, wala naman ngayon mga kapatid, pero sabi ko sa kanya, Ma, papikit na ang ating mga mata, Ma. Lagi ko yung pinapaalala si Mama San. Tapon, nakaraan at sabi na Ate Chick na aksidente si Mama. Nahulog po sa bus. Alam niyo mga kapatid, sa mga matatanda na dito, Nanay Aurel, Mami Erlyn, Ate Linda, mga dito yung mga puti na buhok. Alam niyo, delikado na pala sa mga matatanda ang matumbalak. Sa atin okay lang, matumba tayo, okay pa, malakas tayo. Pero sa kanila, kahit yung walang karamdaman, walang high blood, walang hindi na-stress, walang cancer, walang karamdaman ng hindi dialysis, walang karamdaman. Pero yung matumba lang sila, yung mga 70, 80 anos, matumba lang sila, naku, life and death situation na sa kanila yan. Kaya sabi ko, salamat Panginoon for covering protection kay Mama. Pumunta kasi siya ng Kitcharon ngayon. Ano nangyari, te? Dito po, ang laki po ng sugat. 70 na po si Mama San, mga kapatid. Delikado. Kaya sabi ko, ingat. Kaya sa ating sa mga elder natin, dahan-dahan po kayo. Magpasis po kayo. Amen ba sa mga matatanda? Amen. Hallelujah. Pero alam niyo ba mga kapatid, balik tayo na may mga plano po tayo na binabasag ng Diyos para ang plano po ng Diyos ang masunod. Hindi po dahil killjoy ang ating Diyos, ayaw lang ng Panginoon na mapahamak at madisgrasya tayo. Ang ganda ng testimony ni Sister Esther nung midweek mga kapatid kung matindi. Kinuwento niya mga kapatid for 30 minutes, kinuwento ni Sister Esther mga kapatid. Mula sa kanyang trabaho before, nag-resign siya, at hindi niya alam ang gagawin mga kapatid, but the Lord provided everything.
Tandaan nyo mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, lahat tayo dito, we are living testimony. We are living proof of God's faithfulness, of God's mercy and kindness. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Ano man ang lakbayin mo ngayon, saan ka man nabibigatan ngayon, bibigyan ka ng kagaanan ng Panginoon. Marahil kay Sister Esther, matagal niya nang kinikim-kim yun. Ngayon, nag-burst out siya ng kanyang nararamdaman at salamat sa Panginoon. Pinalakas din kami ng Panginoon. Salamat, Sister Esther, sa kalakasan ng testimony mo. Kaya tayo, ang Panginoon, ayaw lang tayong madisgrasya, magkamali at mapahama. Alam niyo ba mga kapatid, sa panahon ni Moses, ano kaya kung hindi inalis ng Diyos si Moses sa palasyo ni Pharaoh? Ampun siya eh. Marahil ito na rin ang ginagawa niya. Pinapahirapan ang mga Israelites. Nandun na siya sa palasyo eh. Paano kung hindi siya inalis ng Panginoon at nilipat sa ilang? Pero tandaan nyo, may plano ang Panginoon sa buhay ni Moses. Ganon din mga kapatid si Saul. Ano kaya ang buhay ni Saul kung hindi niya po na-encounter ang Diyos? Panigurado, ilang Kristiyano ang napag-abot niya. Papunta kaya siya sa Damascus bago yung calling niya? Kasi para mga ilang Kristiyano, papatayin niya na naman eh. Pero na-struck down siya ng Panginoon. Merong liwanag mula sa langit na doon na na-convert si Saul to Paul, mga kapatid. Paano kung hindi nangyari yun? Hindi niloob ng Panginoon yun. It is hard to kick against the prick. Yes. While traveling to Damascus. Bakit siya nandun? Yun nga yung sabi ko sa inyo. Ang plano niya po ay para mang-aresto pa ng mga Kristiyano. Kasi alam po ni Pablo, yung mga Kristiyano, threat po sa Judaism yan. Pero ano sabi ni Pablo? 1 Timothy chapter 1, 13 to 15, kahit na nilapastanganan ko siya noong una, bukod pa riyan, inusig at nilait ko ang mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid, minsan din kayong kinaawaan ng Panginoon. Minsan din kayong pinulot at dinampot ng Panginoon sa putik ng karumihan. Lahat tayo dito, recipient po tayo ng malaking pabor ng Panginoon. Kahit isa sa atin dito, kinaawaan tayo ng Panginoon. At salamat sa awa na yan, nasumpungan po natin ang kaligtasan. Dahil ginawa ko ito noong hindi pa ako sumasampalataya sa Kanya. At hindi ko alam ang ginagawa ko. Blind si Saul. Wala siyang alam sa calling ng Panginoon. Listen to this. Sadyang napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nung na-convert si Pablo, mga kapatid, laking pasasalamat niya sa Diyos na binago ng Diyos ang kanyang buhay. Masaya ba kayo na binago ng Diyos ang inyong mga buhay? Dati kayong makasalanan. Dati kang eskobador. Dati kang drug addict. Dati kang nakapatay. Dati kang sugarol, Kuya Jeff. Di ba, totoo? Pero salamat sa Diyos, tinanggal na ng Panginoon yun. Pinalitan ka na ng bagong pagkatao. Ang sabi ni Pablo, pati na ang pag-ibig at pananampalataya napasa atin dahil kay Kristo Jesus. Ito ang katotohanan dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat na parito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang makasalanan at ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Sabi ni Pablo yun eh. Marahil kay Pablo sa kanyang testimony, wala nang hihigit sa akin. Pinakamakasalanan ako. Inusig ko ang iglesia. Pinatay ko ang mga Kristiyano. Wala nang hihigit sa akin. Pinakamakasalanan ako. Pero nasumpungan ko ang biyaya. Nasumpungan natin ang biyaya ng Panginoon. At hanggang ngayon, nagbe-benepisyo ka sa pag-ibig at sa kapatawaran ng ating Panginoon. Pwede ba natin bigyan ng malakas sa palakpakan natin Diyos?
Ganyan po ang Diyos, binabasag ng ating Panginoon ang plano natin para po ang plano niya ang mag-prevail. Babaguhin niya kung paano tayo mag-isip. Babaguhin niya kung paano ano ang mga priorities natin. Babaguhin niya kung paano ka manalita. Babaguhin niya ang pag-uugali mo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. May naniniwala pa po ba dito sa swerte? Swerte ako dahil maganda ang napangasawa ko. Swerte ba yun? Swerte ako, minsan lang ako tumaya ng loto, nanalo pa. May naniniwala pa ba sa swerte dito? Father Jeff? Parang meron. Mga kapatid, para sa kaalaman nyo, bawal po tayong tumaya ng loto, ha? Pag nakita ko lang at nakita ko yung loto na website at nakita ko pangalan nyo, pupulpito ko talaga kayo. No, mga kapatid, lahat ng meron tayo, tinanggap at kalooban ng Panginoon. Many people carrying burdens because they never bring them to God. Maliwanag po ang sabi ng Biblia, 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your cares upon Him because He cares for you. Kung ikaw, kapatid, hirap at bigat na bigat ka, well, sabihin ko sa'yo, that is your fault. Mahinig kayo. Kung ikaw ay hirap na hirap sa sitwasyon mo ngayon, bigat na bigat ka ngayon, that is your fault. Patapusin niyo ako. Sabi ng Panginoon, ipagkatiwala niyo sa akin ang inyong mga pasanin. Paghambingin natin, ha? Kung nahihirapan ka, kung nabibigatan ka sa sitwasyon mo ngayon, basahin natin ang 1 Peter chapter 5 verse 7. Casting all your cares upon Him, and He will cares for you. Kung nahihirapan ka, kasalanan mo yan. Pero maliwanag po ang sabi ng Biblia, ipagkatiwala mo sa akin, anak, yang sama ng loob mo ngayon. Ipagkatiwala mo sa akin, anak, yang financial problem nyo ngayon. Hayaan mo ako ang magbigay ng solusyon. Pag sinarili mo yan, kapatid, maaga kang mamamatay. Pag sinarili mo yung problema, maaga kang tatanda. Alam mo, yung paglabas minsan ng ating mga uban, minsan it is a sign na stress tayo. Minsan pagod tayo. Burn out tayo, mga kapatid. Pero sabihin ko sa inyo, mga kapatid, hindi po ako psychology, ha? Hindi po ako si Dr. Vanny Marshall. Pero isa lang po ang gusto ko sabihin sa inyo. Kapag nabibigat ang lubha tayo, biblically lang, ibigay at ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng pasanin. Mga kapatid, let's face the truth. Let's face the reality. We cannot live, we cannot endure, and we cannot overcome situation without God. Mark my word. Di natin kaya mabuhay pag wala ang Panginoon. Kaya minsan kasalanan din natin, mga kapatid, eh. Kaya ka nabibigatan, ayaw mong ibigay sa Panginoon. Sisi ka ng sisi sa iba. Nagkaroon ka lang ng ubo at lagnat, sipon. Gawa itong isang anas. Sino hindi uubuhin, sisipunin, lalagnatin, nagpaambon ka? Nakakagigil ka minsan, eh. Kaya minsan yung Diablo na yun, nababad trip na sa atin, sisi ka na yung sisi sa akin. Wala akong ginagawa sa inyo. Nagpaambon ka, eh. Oh. Nagpaka-stress ka. Sino dito sa inyo? Sisi ka na sisi. Inaantok ka ngayon. Nagpuyat ka kagabi. Sisi ka na sisi sa Diablo. Cellphone ka ng cellphone, tablet ka ng tablet. Inakapos mo yung pinapanood mo sa Netflix. Pagkakita mo sa oras, sabi na ba, 3:30 a.m. Tapos dito sa church, tutulog-tulog po, pungas-pungas ka.
Sisihin mo ang Diablo? Ginagamit ng Diablo yung katabi mo? Kasalanan mo, Brad! Puyat ka kagabi, nagpaambon ka eh. Huwag natin minsan sisihin ang Diablo, sisihin minsan natin mismo ang sarili natin. Tayo ang may kasalanan. Naintindihan nyo ba yung punto ko, mga kapatid? Minsan nababatrip na yung Diablo sa atin, sisi kayo ng sisi. Yung alabintang yan. Ako na lang lagi sinisisi. Wala nga akong ginagawa dito eh. Ikaw gumagawa ng sarili. Minsan tayo gumagawa ng sarili natin kapapahabak eh. Tayo mismo gumagawa ng sariling hakbangin natin para matempt tayo, para matempt tayo mandaya. Diba? Sisi ka na sisi sa Diablo. Isa, mo, ipabulong sa'yo ng Diablo, palabintang ka. Hindi kita inaano dyan. Huwag ka minsan magdaing-daing dyan. Pray ka ng pray sa Panginoon. Minsan kapabayaan natin. Alam mo, lagi sa akin sinasabi ni Mama Sanyan eh. Inuupo, nilalagnat, sinisipon ngayong lalo na't malamig ang panahon. Nagpaulan ka, anak. Sisihin mo, Diablo, sa sitwasyon. Sinong hindi? Sorry sa word, pabububo dyan. Natin sisihin ang Diablo minsan, mga kapatid. Minsan sisihin natin sarili natin. Amen ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pero maliwanag dapat sa atin, mga kapatid, na kung nabibigatan tayo, lumapit tayo sa ating Panginoon. Give it to God! Lahat ng mabigatan mo. Sino dito laglag financially? Wag na ka na mag-amen. Sino dito laglag financially? Sino dito sa inyo hindi makahanap ng stable job? Hindi ko na i-mention ang pangalan pero meron dito. Sinusulat niya lagi sa likod ng tiles and envelope niya. Pastor, I need prayers. Hindi ako makahanap ng maayos na trabaho. This is young people, nandito siya ngayon. Hindi ako makahanap ng magandang trabaho, Pastor. Please pray for me na makahanap ako ng stable job na aayon sa aking schedules para sa church, na hindi maapakan ng mga activities ng church. Alam niyo mga kapatid, sasamahan ka ng Panginoon kapag lagi mong sinasama na yung meron kang laging oras para sa gawain ng Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon dyan. Pero kung ang hinahanap mo, Lord, magkaroon ako ng magandang trabaho Monday to Sunday. Hindi bibigay sa'yo ng Diyos yan, maniwala ka. Pero kung ang puso mo, Lord, gusto ko ganito ang oras ng pasok ko. Mga kapatid, sinasama ko isang panalangin, pero mas ikaw ang mas magbigay ng laan ng oras. Itulog mo sa Panginoon yung kabigatan mo. Hindi ka makaharap ng stable job? Bigay mo sa Panginoon yan. Give it out. Let go of it. Hayaan mo ang Diyos. Hayaan mo ang Panginoon ang mag-take over ng sitwasyon mo. Sino dito sa mga young people na bubuli sa school? Bigay mo sa Panginoon yan, kapatid. Kung lagi kang inaasa, taba. Payat. Minsan hindi na gano'n ang bully eh. Parang ang corny ko, payat, taba. Ang bully na ngayon, mga kapatid, pag wala kang cellphone, pag ang baon mo, magkano na minimum na baon ngayon ng estudyante? Per day. Sa college, magkano baon? Marlon, magkano baon mo? 750 per day? 750 si Marlon per week. Tama? Sino may hahamo na mas mababa pa doon? Sino masama? Michael, ikaw dati, magkano baon mo, Brad, nung college ka? 40 per day? Ah, 40 mo? Tip lang yan sa ano eh. Totoo yan. Tricycle lang yun. Sino dito mga young people, walang baon minsan? Sabing praise the Lord. Wala kayong faith, bibigyan ko sana kayo! Walang faith. Walang faith, nakakainis. Alam nyo, mga young people, pag nabubuli kayo, hayaan mo ang Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon. Ano ba yung mga klaseng bullying sa school ngayon? Pasensya na, wala na akong update sa school eh. Sean, ano ba mga bullying sa school ngayon? Ano ba?
Teacher Kim, ikaw, ano ang mga kadalasang bully ngayon sa school? Anong mga problema? Late? Ano? Comparing gadgets, cellphones. Paano kung yung classmate mo naka 15 Pro Max, ikaw naka 7 Plus lang? Naka NMAX yung classmate mo, ikaw naka Rosy na Suri pa. Diba? Alam nyo mga kapatid, ibigay mo sa Panginoon yan, young people. Mga young people na nabubuli dito. Uso pa naman yung ganyan, no? Kaya let us always pray to God sa mga young people natin na hindi na natin, yung mga anak natin na nag-grown up na, nag-high school na, nag-college na. Kasi hindi na natin sila minsan kasama sa bahay. Minsan hindi natin sila kasama. Mas mahabang oras ang nilalaan at ginugugol nila sa eskwela. May mga anak ba kayo, mga nanay na tahimik, na hindi nagkukwento ng kanilang nangyari sa kanila buong araw? Pag may ganyan kayong anak, mga magulang, kayo na po ang mag-initiate magtanong sa kanila. Sa akin lang yun, ha? Pag di naman kasi lahat ng anak mo pare-parehas, eh. Minsan may introvert dyan, minsan may extrovert dyan. Pag hindi nagkukwento ang anak mo, yun pa naman na nakakatakot. Alam nyo kay Anya, mga kapatid, nakakatakot ang bata pag tumahimik. Pag maingay ang bata, okay lang din, nakakapag-cellphone din kami ni Sister Renalyn. Pero pag tumahimik sa Anya, may binubuting-ting ka. Pag tahimik yung bata, nakakatakot, mga kapatid. Kaya sa mga magulang, tanungin din natin sila. Lagi tayo mag-examine, mga kapatid. Lagi natin silang examine. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God already knows what we need, but He still desires us to come to Him as our loving Father because we are His children. Yun ang gusto ng ating Diyos sa atin. Talagang hindi po dapat mawala sa atin yung pagdedepende natin sa Kanya. Kahit pa ilang dekada ka na dito sa church, kahit inugat ka na dito sa paglilingkod sa Panginoon since day one, hindi dapat nagbabago ang ating pagtitiwala. Yung ating pananalalig sa Kanya, hindi po yan kahinaan, church. Pagtitiwala po sa Panginoon yan. Matagal na kayo dito? Lahat ng matagal na dito sa church, say, whoo! Woo! Kay Joel, hindi ka nag-whoo. Tagal ka na. One of Alam nyo mga kapatid, pag matagal ka na sa church, huwag ka nang pabigat sa Pasko. Hindi ko tawag, Kuya Joel, hindi ko ikaw yun. Pag matagal ka na sa church, Kuya Roger, magpasaway. Inuugat na tayo, Kuya Chico. Ay, pasaway. Minsan kung sino pa yung pasaway. O sino pa yung matatagal na siya. Kayo pa yung nagbibigay ng problema sa Pasko. Diba? Kasi kapag matagal na, sabi daw nila, marami nang alam. Marami nang alam. Pero pakialam ng mga bago dito sa simbahan. Kunti pa kaalaman nila. Pero yung mga matagal na, mahaba na ang sungay. Mahaba. Minsan nagiging rebelde na tayo. Salamat sa Panginoon, walang rebellious spirit dito sa iglesia. Alam niyo mga kapatid, may nakakwentuhan ako isang pastor, meeting namin nung Monday. Meron siyang matinding rebellious na tatay. Kumbaga parang nanunuwag. Alam niyo, ang kwento niya, habang nangangara siya, laging inaatake siya ng habang nagpipreach siya. Minsan, nagsasabi niya, hindi totoo yan! Grabe yun. Mahirap pa naman yung ganyan mga kapatid. Yung matagal na tayo sa Panginoon, tayo pang pinagsisimula ng kaguluhan. Amen? Salamat sa Panginoon. Wala na rin yung mga sakit sa ulo natin. Salamat ako sa Panginoon dahil yung takbo ng iglesia ngayon. Moving forward tayo mga kapatid. Alam niyo, nagmamature ang church eh. Nababawasan yung late. Next Sunday. Hindi ko alam kung namihasa na kayo sa kakapaalala ko na wala mali. Nababawasan yung dumadating ng divine service na. Marami na nakaka-attend ng
Sunday school. Masaya ako para sa inyo. Masaya ako. Hindi mga kapatid, honestly, with all of my heart, masaya ako kapag devotion pa lang, puno na ang simbahan. Yung nakapag-render na tayo ng sarili natin bago pa magbuhos ang Diyos ng Espiritu niya. Di ba? Babawasan yung late. Nag-mature ng church. Yes. Alam niyo yung mga leaders ng iglesyang ito, Pastor, ano kailangan natin? Pastor, magpa-project kami. Hindi mo na kailangan paalalahanan pa, kapitin pa. Mag-project naman kayo! Evangelism mo lang, department ko. Hindi mo, kikilos tayo mamaya. Talagang meron na tayo mga kapatid. Nag-i-innovate, nagpa-progress, nagmamature ang church. Amen ba mga kapatid? Amen! One of example, si Bartimaeus. Kilala niyo si Bartimaeus? Hindi po yung taga free will mga kapatid. He said, Jesus, have mercy on me. Sinuway siya ng maraming tao na nasa paligid kasi crowded po ang lugar ng Jericho. Pero si Bartimaeus, nanlilimos po doon sa labas ng Jericho. Nakaupo siya. Pero sa daming taong dumarating dating, kaliwat kanan ng tao. Ang sabi ng mga tao sa kanya, tumahimik ka. Nirebuke siya, keep quiet. Pero alam niyo ba mga kapatid, nung sinabihan siya na tumigil ka sa pagsasalita mo, ang sabi ng Panginoon sa mga tao, o ang sabi ng Panginoon mga kapatid, Jesus stood and still and command him to be called, and they called the blind man, saying unto him, cheer up, on your feet, he's calling you. Tingnan niyo yung mga tao nagsabi sa kanya na kay Bartimaeus, tumahimik ka, tumigil ka. The same people the Lord called them, call him. And Jesus asked, ano ang iyong gusto? Alam niyo mga kapatid, pag ganyan na ang tanong sa atin ng Panginoon, ano ang gusto mo, June? Masarap yun. Bakit? Talagang tutugunin ng Panginoon yun. Ano ang gusto mo, anak? Na para bang ang tanong ng Panginoon kay Bartimaeus, ano ang gusto mo? Ang sabi ng Bartimaeus, gusto kong makakita. Sinabi lang sa kanya ni Jesus, humayo ka at pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. Naging tagasunod din po si Bartimaeus ni Jesus. Naging followers din po siya. Marahil siguro kasama si Bartimaeus doon sa feeding of the 5,000. Naging followers siya. Pagalingin ka ba naman ng Panginoon? Buhay mo, bulag ka. First time in a history, makakita ka. Talagang susunod ka. Magiging tagapagasunod ka ng Panginoon. Sumigaw tayo ng purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos! Hindi po, sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi po naaadoy ang ating Panginoon pag tayo'y humihingi sa Kanya. In fact, He invites you, or He invites us to ask, to tell about your fears, to tell about your situations, to tell about your worries, your struggles. Hindi mo kailangan, sabi ko sa'yo, hindi mo po kailangan ng mga complicated words. Hindi mo kailangan ng perfectong panalangin. Sapat na mga kapatid, yung sincere na puso. Jesus continues, seek, and you will find. There is a difference between asking and seeking. When you ask, you are looking for an answer. When you seek, you are looking for the one who gives the answer. Amen ba? Amen. Alam nyo, along the way sa paglilingkod natin sa Panginoon, habang nagmamature po tayo mga kapatid, nagbabago rin yung prayers natin. Pansin niyo yan? Noon, panalangin mo, puro ka palagi hingi sa Panginoon, Lord, bless me. Lord, give me what I want. Pero habang nagmamature tayo sa pananampalataya, natututo tayo na ang panalangin natin ay two-way communication pala. Hindi lang tayo, Lord, what I want noon. Pero ngayon, Lord, show me what you want.
Two-way communication po ang panalangin. Receiving and the sender and the receiver. Receiver and the sender. God may say, seek me first, because sometimes the greatest blessing is not getting what we ask for. Listen to this. But discovering who God is while we are waiting. Alam niyo ba mga kapatid, magandang prinsipyo po dito, if you only seek the blessing, you may become disappointed when the blessing is delayed. But if you seek God, you can remain faithful even while waiting. Then Jesus says, knock and it will be open to you. Kung titingnan nyo mga kapatid, yan po ang pinaka-challenging sa lahat. Bakit? Because knocking someone requires persistence. Imagine nyo po yung isang tao patuloy na kumakatok sa isang pintuan, sa isang bahay. Kumakatok pero walang tao nagbubukas dun sa loob. Katok siya ng katok ulit, walang sumasagot. At most probably ang sagot natin, wala namang tao. Wala naman ata, patay yung ilaw. Pero tapos aalis tayo. Pero sa Panginoon, mga kapatid, iba. Ang sabi ng Panginoon, patuloy kang kumatok. Bakit po? Because sometimes the silence of God is not the absence of God. Litin natin ha. Because sometimes the silence of God is not the absence of God. Meron bang panahon at punto ng buhay natin na parang tahimik ang Diyos na parang hindi ako kinakausap ng Panginoon? Pero sabi ko sa inyo, kumikilos po siya. There are times we cannot see what He is doing, but that doesn't mean He is doing nothing. Sabi ng kanta, even when I don't see it, Your word, even when I don't feel it, Your working. You never stop working. Kahit hindi mo nakikita, patuloy na nagtatrabaho ang Panginoon. Kahit hindi mo nararamdaman, nagtatrabaho ang Panginoon. Because silence of God does not mean absent siya sa ating mga buhay. Tingnan niyo mga kapatid ang isang magsasaka. Pag nagtatanim po yan ng binhi, hindi po yan kada 30 minuto titignan niya, tumubo na ba? Hindi. It takes time. Ano pinakamatagal na palay tumubo? Sabi ni Pastor Joshua, kalahating taon. Most likely ano ang palay, tinatagal na tanim yan. 3 buwan, 4 na buwan. Hindi yan kada isang oras. Tumubo na ba? O tika, bubungkalin niyo yung buto yung binhi. Nagsimula na ba? Hindi yan ganon, kapatid. He plants it, He prunes it, He waters it, and He waits. Sa ibabaw ng lupa, parang walang nangyayari. Pero tingnan nyo, sa ilalim ng lupa, may nangyayari po dyan. The seed is developing roots. At ganun din sa atin mga kapatid. You may not see the answer of God, but God may already be working beneath the surface. So don't stop knocking. Pwede mo bang katukin yung ulo ng katabi mo, sabihin mo, keep knocking. Pwede pakiasinta yung puyo, sabihin mo, keep knocking, kapatid. Huwag kang susuko sa pintong hindi pa bumubukas. Dahil maaaring ang kamay ng Diyos ay nasa kabilang panig. Huwag tayong tumigil kumatok mga kapatid. Hindi mo alam ang Panginoon nasa kabilang panig. Nasa kabilang pintuan lang. Sige anak, patuloy kang kumatok sa akin. May pangangailangan ka pera, may pangangailangan ka, broken kayo ng pamilya mo, hindi maayos ang relasyon nyo ng mag-asawa, kumatok ka sa akin anak, nasa akin ang solusyon. Yung mga Israelites na reklamador, lahat ng reklamador, say amen. Yung mga Israelites na reklamador na kagaya nyo,
Ang sabi ng mga Israelites, Moses! Ibalik mo na lang kami sa Egypt. Buti pa roon may pipino. Buti pa roon may sibuyas at bawang. Pwede kami magkisa roon. May mga milon doon. May mga ubas doon. Papaya kaming pwedeng kainin doon. Anytime. Kahit kami bihag, may pagkain kami roon. Puro pag-aalala. Puro pagrereklamo. Ang sabi para mga Israelites, paano kung namatay kami rito? Wala kaming maayos na libingan dito. Doon sa Ehipto, meron kaming sementeryo doon. May maayos kaming libingan. Dito mo na kami lilibing? Sa ilang? Walang maayos. Ibalik mo na lang kami doon. Please, sige na. Mamakaawa kami. Napansin nyo ba? They were already out sa Egypt, but Egypt was not yet out of them. Nakalabas na sila physically sa Egypt. Pero yung Ehipto sa kanilang puso, dala-dala nila sa wilderness. Nakalabas na po sila sa Egypt, pero yung mentality ng Egypt, tangan-tangan nila hanggang sa ilang. Kaya hindi sila makamove on eh. Kaya hindi sila makausad-usad eh. Kaya yan ang dahilan kung bakit 40 taon, 40 years, silang paikot-ikot sa wilderness sa pagrereklamo. Alam nyo, pag reklamador kang Kristiyano, wala ka mararating sa buhay. Nakinig na kayo sa akin, totoo ito. Pag puro ka late sa church, hindi ka lalago. Yes. So, mahihin nyo nang marinig to sa akin. Pag kulang ka sa panalangin palagi, kulang ka sa kapangyarihan. Sabi ni Leonard Ravenhill yan. Leonard Ravenhill. Ang Diyos, pinalaya na sila. But because they could not see what God was doing, next, they started complaining. Paulit na paulit. Cycle ng cycle. Cycle ng cycle. Mana, water, mapait na tubig, pinatamis ng Panginoon. Cycle, cycle. Reklamo ng reklamo. Sometimes, ganyan din tayo. Marami nang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Pero kapag may bagong problema, nawawala tayo sa kataliwan. Meeting ko minsan ganyan din tayo. Marami nang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Pero pag may bago kang problema, nakakalimutan natin yung mga ginawa niya noon. Nung wala kang trabaho, nanalangin ka, binigay ng Diyos. Nung wala kang pera, nanalangin ka, binigyan ka na magandang trabaho ng Diyos. Nung may problema ang pamilya mo, iniyak mo sa Diyos, sinolusyonan at inayos naman ng Diyos. But somehow, God brought you through. Pero kapag may dumadating tayong problema, ang unang lumalabas sa bibig natin, Lord, paano ito? Sino dito mga kapatid, pag nag-handle kayo ng problema, situational tayo, case-to-case basis. Pag meron kayong problema, paano nyo hinahandle? Ano unang gagawin nyo? Patay. Bayaran na ng Meralco ngayon, di ba? Oh. Due date na. Tingnan nyo yung Meralco app nyo. Kano oriente nyo? Paano mo susolusyonan yun? Eh kung first timer mo pumasok sa trabaho, sa katapusan pa ang sahod, putol ka. Pero kung situational case-to-case basis, mga kapatid, kung malalim yung relasyon at ugnayan mo sa Panginoon, hindi mo kagad susolusyonan yun eh. Ang hahanapin mo, solusyon ang Panginoon. Una hanapin natin ang Panginoon, mga kapatid. Seek always God. Seek Him first. Because faith is not only remembering what God has done, faith is trusting God for what He is about to do. Don't let your waiting season turn into complaining.
There is a difference between waiting in faith and waiting in frustration. Kapag tayo frustrated, nagko-complain tayo. Kapag tayo'y naghihintay through faith, nananalangin tayo. Yan ang pagkakaiba niya, mga kapatid. That's why Jesus said, ask, seek, and knock. Sabihin mo ulit sa katabi mo, ask, seek, and knock. Ang waiting season po ay hindi po wasting season. God is doing something in you before He does something for you. Baka next month, papaldo ka na. Baka next time, jowas, yung sapatusan mo, lalago na yan. Kulang ata faith mo. Prophecy ito. Kamaniwala ka. Parang kulang kayo ng faith ngayon eh. Baka bukas papaldo ka na. Parang konti nag-iimit kung ano. Baka next month, listen to this, magkaka-baby na kayo. Baka next year, baka next 2 months in the making, magkaka-baby na rin kayo. Isa nakakapagtaka na nga eh. Mas mabilis pa nabubuntis yung mga 14 anyos, 15 anyos na hindi pa kailangan ng baby eh. Eh kami, kailangan na namin ng baby. Bakit tayo pa, Lord? Isa, natanong nyo ba yan? Ako, natanong ko yan minsan sa mga, Lord, gusto buntis ng mga 14 anyos ha. Di pa nakapagtanong. High school, nakatungtong na high school. Buntis na kagad. Samantalang kami, kailangan namin ng baby. Oh. Baka next month, papaldo na tayo. Nararamdaman ko, Brad. Ihigil ka na, nakakagatlabi ka na. Marami magbibili ng mag sa'yo, Brad. Marami ang bibili ng gulong sa'yo. Oh, hallelujah. Kuya Richard, ikaw, no 4 months? Baka malapit na maubos mo. Diba? Kapalito tayo, mga kapatid. Tandaan nyo palagi, delay is not always denial. Hindi porket delay lang, dininay na ng Panginoon. Hindi po. Minsan yung delay season natin, kaparaanan ng Panginoon yan para mapalago ka, para matuto kang maghintay, para lalo kang magtiwala sa Diyos. Delay is not denial, church. Waiting season yan, yung delay. Akala mo pag delay, hindi pa ako sinagot ng Panginoon. Bakit sila nakabili na ng sasakyan? Parehas naman kami ng sahod. Hindi kaya inaayos lang muna ng Panginoon yung attitude mong inggitero? No. Si Michael nakabili na ng kotse. Dati lang naman nagbibisikleta, nagbibenta ng french fries yan. Mas gwapo naman ako sa kanya. Hindi kaya yung waiting season, yung delayed prayer mo, inaayos mo na ng Panginoon ang pag-uugali mong inggitero ka. Kasi kung inggitero ka, ano lang yan, kapag nandiyan yung blessing mo, inggit mo sa iba. Yabang mo. Mga kapatid, likas sa atin mayabang tayo. Pero ayusin natin ilugar natin. Minsan yung kahambugan natin, sobra-sobra. May mayabang na tao pero may ubod ng yabang. May mukhang mayabang. May mayabang pero may taong mga mukhang ubod ng kayabangan. Yung sagad-sagad sa buto. Ayaw ng Panginoon niya. Tandaan nyo, ang Diyos po ay hindi po siya bound sa sitwasyon. Hindi siya tali sa panahon. Dahil lahat nakikita niya. Every part of the world, every heart, every circumstances, pinagdaraanan, suliranin ng tao, karamdaman, kapighatian ng tao, lahat po yan nakikita ng Diyos. Maybe ikaw na tumanda ka na lang, nanay, tatay ka ngayon, hindi ka ba nakapag-aral sa maganda o pangarap mo na school noon? Pero baka may best plan si Lord para sa'yo. Nalugi man ang negosyo mo ngayon,
Pero baka may mas higit na plano ang Panginoon para sa iyo. Hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral, kapatid, but God intended it for good. Look at you now. Pormadong-pormado ka ngayon. Oh, tinan mo yung katabi mo, parang congressman. Parang congresswoman. Diba? Di mo siya Ate Janet, parang si Risa Hontiveros. Hindi, ayaw mo ba? Kuya Chito, parang Bong Revilla. Junjun, parang Nick Zubiri, o di ba? Si Macho, parang si BBM. Diba? Maganda damit na sinusuot natin. Minsan nga, pagkakamalang, sobrang yaman tayo, pero sa damit lang yan. Yung mga kapatiran natin dati, mga nakatira lang naman sa squatter before. Pero ngayon, nakasuot ng maganda, formal na kasuotan niya. Pero kung tutingnan nyo sa bahay niyan, papunta kayo sa squatter house. Pero hindi naman doon tumitingin ang Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon yung puso natin. Ikaw, naniniwala ba kayo yung suot nyo ngayon, best attire nyo ngayon? Ang pogi natin, mga tatay. Hindi lang maganda yung pagkakanta natin kanina, pero... Ako na nagsasabi sa inyo, mga kapatid, kahit balok-balok ang English mo, okay lang yan. Dito ka lang naman makikita sa mundo, pag marunong ka mag-English, matalino ka eh. Oh. Okay lang yan, kahit balok ang English natin. Basta tama ang puso natin. Sabi ko kay Kuya Arbit, Kuya, naalala mo, nasa sakyan mo tayo. Kuya, hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral, pero marami kang pinagtapos ng pag-aaral. Look at you now. Binihisan, inayusan ka ng Diyos. Ibalik natin ang papuri sa Panginoon. Mga kapatid, ang sarap po makapakinig ng sinasabi ng isang tao, hindi ko ma-imagine ang buhay ko kung walang Diyos akong pinaglingkuran. Jeremiah chapter 29 verse 11, malapit akong matapos. For I know the plans for you I have for you. Plan to prosper you. Yes. And not to harm you. Plans to give you hope and a future. Church, keep asking, keep seeking, and keep knocking. Let us look beyond our narrow windows and see what God is doing in our lives. And may we trust Him to guide us into the future He has planned for us. Tayo tumayo lahat, mga kapatid. Bigyan natin muli ng pagkakataon ng Panginoon na kausapin niya tayo. Bigyan tayo ng paalalahanan ng Diyos.